Nakakatawa ka naman. Kaya pala sa'yo inihabilin ni Pedro at Loling ang kaalaman nila? Kilala niyo po ang lola at lola ko? Oo, Pedra. Kilala ko sila. At ako ang siyang nagbigay ng balabal sa lolo Pedro mo na siyang ginagamit niya noon para makuha ang bertud ng tikbalang. Ngayon ay nasa katawan mo na, Pedra. Po? Nasa katawan ko po ang bertud ng tikpalang? Oo, binuo niya ng lola mo noon na minsan na manganib ang buhay mo dahil sa barang. Ngayon, nagising na muli ang bertud kaya nagagamit mo ang kakayahan nito. At yun ay ang bilis. Kaya pala mabilis ako dahil sa bertud na nasa katawan ko. Tsaka hindi ko alam na nabarang pala ako Ang mambabarang na bumarang sa'yo ay siyang kalaban din ng lolo mo at ng lola mo. Nagbabalik siya, Pedra. Kaya maganda ka dahil makakaharap mo si Lucia, ang mambabarang na aswang. Nakahanda akong labanan siya. Umanda siya sa akin. Totoo ngang matapang ka. Paano, hindi na ako magtatagal, Pedra. Gamitin mo ang balabal, kasabay ng bertud para matalo mo si Lucia. Protektahan mo ang pamilya mo. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ngayon ay kwento ng isang kakaibang bata at ang isang kakaiba ding balabal na may natatanging kakayahan. Magsisimula ang kwento sa isang batang nagngangalang Paulina, pero mas kilala ito sa kanyang palayaw na Pedra. Si Pedra ay nasa 8 taong gulang at bunsong anak ng mag-asawang Berting at Piling. Meron din itong nakatatandang kapatid na nagngangalan namang Lina. Nasa 18 na si Lina. Meron din silang lola na isang manggagamot at manghihilot sa lugar. Masasabing payak lamang ang pamumuhay ng mag-anak nila Pedra. Hindi sila mayaman, pero hindi din naman sila hikaho sa buhay. May sariling lupain kasing sinasaka ang kanilang amang si Berting na minana nito sa mga magulang at meron din mga taniman ng saging at nyogan si Lola Loleng na siyang mamanahin din ng anak niyang si Piling na ina naman ni Pedra at ni Lina. Bukod sa manghilot at manggagamot ay nagdarasal din sa patay si Lola Loleng, kaya naman dumadayo ito sa mga baryo at minsan ay sinasama pa si Lina o kaya ay si Pedra. Kaya naman kilala si Lola Loleng sa mga karatig na lugar nila at maging si Lina dahil maganda itong dalaga at mabait. Hindi kagaya ni Pedra na makulit at gala pa at kung saan-saan ito nagsususuot kung minsan. Pedra? Pedra? Berting? Nakita mo ba yung bunso mo? Naku, umalis na kanina pa. Manghuhuli daw siya ng salagubang eh. Ay nako, ang aga-aga umalis na kaagad ng bahay. Bakit hindi mo pinigilan? Eh sinabihan ko na nga na wag umalis pero umalis pa rin siya. Pero hayaan mo na. Alam mo namang bata pa yung bunso mo eh. At maglalaro pa yon. Ay nako, kinukonsinti mo na naman yung anak mo. Basta wala talagang pasok ang agang gumising ng batang yon. Pero kapag may pasok naman ang hirap gisingin. Ano ba yan? Eh hindi naman sa kinukonsinti ko yung bata. Alam mo namang bata pa yun eh. Siyempre malaro pa yon. Samantala kay Pedra naman, nasa sagingan nila ito para manghuli ng mga salagubang. Konti pa lang nakita kong silakupang Bakit kaya madalang ang silakupang ngayon? Tag-ulan naman Uwi ka nito, nadadalawa pa lang ang nahuhuling salagubang, kaya naglakad-lakad pa ito hanggang sa makarating sa tindahan ni Aling Berta. Magandang umaga po, Aling Berta. Ikaw pala, Paulina, ang aga-aga, gumagala ka na kaagad dyan. Sabado po at walang pasok. At saka huling linggo na lang din naman po ng pasukan. Magbabakasyon na po. Hay, oo nga Pedra, napakabilis lang ng mga araw. Teka, saan ka ba galing? Parang basa ka yata. Nanguhuli po ako ng mga silakupang, Aling Berta. Kaya niyuyugyug ko ang mga puno. Pero wala naman akong nakita. Ang dalang po nila ngayon. Hindi pa naman talaga panahon ng salagubang ngayon. Malalaman mo kapag may lumilipad na pumapasok sa mga kabahayan. At dyan na sila magsisimula maglabasan. Ganun po ba, Aling Berta? Ang dami niyo naman po alam sa silakupang. Siguro, mambabarang po kayo, no? Anong mambabarang ka dyan? Kasi, ang sabi ni Lola Loling kung minsan, ang mga silakupang, mga alaga daw ng mga mambabarang. Siguro, kaya po tumatalang kasi nanguhuli din ng mga mambabarang ng mga silakupang para gawing alaga, no? Di mambabarang ka din at nanguhuli ka ng mga salagubang na yan. Ano ka, Aling Berta?
Hindi ako mambabarang, no? Kaya ako. Ang sabi ni Lola, ang pangit-pangit to ng mga mababarang eh. Hindi naman. Yung iba'y mababait din. At ang iba'y magaganda. Hindi naman lahat ng mamabarang ay masasama na. Ba't nyo alam? Mambabarang nga siguro kayo Aling Bertano. Tiningnan ito ni Pedra sa mata. Napapatulo naman ang pawis ni Aling Berta. Dahil ang totoo ay dati nga itong mambabarang ng dalaga pa ito. Pero tumigil na at nagbagong buhay. At iniwan ang pambabarang na minana pa niya sa kanyang lola noon na mabait din naman. At tanging si Lola Loling lamang ang nakakaalam noon. Kaya pinagpawisan si Aling Berta at baka sinabi ni Lola Loleng ang sikreto niya sa batang si Pedra. Anong mamabarang? Huwag ka mambintang, Pedra. Baka may makarinig sa'yo. Pamihira. Baka sinabi ni Maring Loleng kay Pedra ang sikreto ko na mamabarang ako dati. Biro lang po Aling Berta, kayo naman, kinabahan agad. Tsaka kahit pangit kayo, alam ko namang hindi kayo mambabarang at mabait naman kayo. Pangit nga lang. Pambihirang bata ka. Ayos na sana ang mabait. Dinagdagan pa ng pangit. Ang mabuti pa, Pedra, umuwi ka na at magbihis ka. Basa ang damit mo. Mamaya na po, magkakape po muna ako dito sa inyo. Ilistan niyo na lang po kay nanay ha. Sinabi ko na nga ba, uutang ka na naman dito. Siya sige na. Magtimpla ka na lang dyan ng kape. May tasa naman dyan. At mainit na tubig sa mesa. May asukal na itong kape. Sige po Aling Berta, salamat po ng marami. Nagtimpla nga ng kape si Pedra at nagkape na sa tindahan ni Aling Berta. Sinamahan na din siya ng tindera at nagtimpla na din ng kape at nakipagkwentuhan na muna ito sa bata. Aalis ba mamaya ang lola loleng mo para magdasal dun sa kabilang sitio, Pedra? Po, hindi ko po alam eh. Bakit? May namatay po ba dun Aling Berta? Pedra, si Tandang Kanor. Namatay na. Ang sabi, inaswang pa kaya natuluyan. Ilang buwan na kasi yung nakaratay sa higaan. Ano po? Inaswang? Anong klaseng aswang naman po ang aswang? Matanda na po yun. Maraming klaseng aswang, Pedra. At ang aswang na nabibiktima ng may sakit ay ang andodono. At kapag patay naman, ay balbal ang tawag. Ganun po ba? Akala ko, buntis lang yung inaaswang. Pero sasama ako mamaya kay Lola Loleng para sa padasal. Ano ka mo? Sasama ka sa lola mo. Apo, marami po kasing tiyubog doon Aling Berta eh. Kaya palagi akong busog. At saka, dati, si Manang ang sinasaba ni Lola. Kaso abala na si Manang eh. At bawat sityo kasi, na sinasama ni Lola si Manang Lina, dumarami ang manliligaw ni Manang pagkatapos nun. Maganda naman kasi ang manang mo. Mabait pa. Hindi kagaya mo. Makulit na nga. Madugas pa. Pero may ba ako? Nagdadasal ka din ba? Kasama ng lola mo. Pag sumasama ka. Syempre, hindi po Aling Berta. Kumakain lang ako doon at si Lola lang ang nagdadasal. Pero kapag kayo po siguro ang namatay Aling Berta, ipagdadasal ko po talaga kayo. Napabuga naman ang iniinom na kape nito si Aling Berta dahil sa sinabi ni Pedra sa kanya. Ano ikaw magdadasal ka dyan? Buhay pa ako. Gusto mo na akong dasalan na bata ka. Biro lang po Aling Berta, alam ko namang matagal pa kayong mamatay. Kasi masamang damo po kayo at ayoko pong mamatay kayo Aling Berta kasi wala na akong titambayan kapag nababagot ako sa bahay. Dito ka na nga tumatambay. Nauubos naman ang paninda ko sa'yo na bata ka. Siya sige na. Ubusin mo na yung kape mo at umuwi ka na sa inyo. Magpalit ka ng damit. Baka magkasakit ka pa na bata ka. Apo, sige po Aling Berta. Inubos na nga ni Pedra ang kanyang kape at nagpaalam na kay Aling Berta. Kahit makulit si Pedra, ay gustong gusto ito ni Aling Berta dahil nga napakabiba nito at sadyang pilya nga lang. Pero alam niya na mabuti naman ang puso ng bata. Kaya napapangiti na lamang si Aling Berta habang nakatingin sa papalayong si Pedra. Hay, ang kulit talaga ng batang yon. Bueno, makapag-asikaso na nga lang ng mga gagawin ko. Tumayo na din si Aling Berta at nag-asikaso ng kanyang mga gagawin sa kanyang tindahan. Balik naman kay Pedra ay umuwi na nga ito sa kanilang bahay. Nanay, andito na po si Pedrang maganda. Andito na pala na yung bunso nyo. Mabuti naman nandito ka na. Saan ka ba galing? Bakit basa yung damit mo? Nanguli po ako ng silagupang nay. Nihuyog-yug ko kasi ang mga puno ng saging at ang iba pa. Kaya nababasa ako ng tubig mula sa mga dahon ng mga puno. Aanin mo ba yung mga salagubang na mahuhuli mo?
Syempre, paglalaroan ay, nagsasabong kasi ng mga silago pa nga mga kaibigan ko eh. Kaya sasali ako. Kaso, dalawa lang ito yung nakuha ko. Naku, kawawa naman ng mga salagubang. Pakawalan mo na nga lang yan, Pedra. Sige na nga, dadalawa lang naman ito manang eh. Sige na, maligo ka na muna. Basa ka oh, baka magkasakit ka pa. Pagkatapos dalhin mo itong ulam sa lola mo. At na makakain siya at may sakit. Nay, bakit to kasi ayaw ni lola na dito na lang sa atin tumira? Hay nako, makailang ulit ko nang sinabihan yan. Pero ayaw iwan ang bahay nila ng lolo nyo. Isa pa, yung mga padasal-dasal niya sa ibang mga baryo at sityo. Yan din minsan na nagbibigay sa kanya ng sakit eh. Malayo minsan ang nilalakad niya. Nakasanayan na ho kasi ni lola yun na eh. Kaya nga, kilala siya kahit saan. Dahil dun sa pagdadasal niya. Nga po. Baka nga mamaya, aalisin naman si Lola at may namatay na naman daw sa kabilang sityo. Ang sabi ni Aling Berta na iniswang, kaya baka pumunta na naman dun si Lola. Ay nako, may sakit na nga, pupunta pa. Sige na, maligo ka na. Sasama na lang ako sa'yo na pumunta sa bahay ng lola mo. Di, ikaw na lang po ang magdala ng ulam kay Lola na pupunta din naman pala kayo doon eh. Inuutusan kita. Uutusan mo din ako. Maligo ka na nga dun. Dalawa tayong pupunta. Wala na nga nagawa si Pedra, kundi ang maligo na. At pagkatapos nito magbihes, ay agad na silang lumakad ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lola-loleng. Dalhin mo tong ulam ha. Naku, sinasabi ko na at ako lang magbibitbit ng ulam ni Lola. May sinasabi ka, Pedra? Wala po, Nay. Lumakad na nga ang mag-ina patungo sa bahay ni Lola Loleng. Nay, andito na ho kami. Hinatira namin kayo ng ulam. Kumain na ho kayo. Salamat. Masama pa po ba ang pakiramdam niya, Nay? Hindi na masyado. Bukas makalawa. Ayos na ako. Kaya wag na kayo mag-alala sa akin. Tarangkaso siguro yan. Kayo kasi, kung saan-saan pa kayo pumupunta eh. Tsaka doon na lang muna kayo sa bahay. Para naman matingnan-tingnan din namin kayo. Wag na. Alam mo naman na, mas gusto ko dito sa bahay namin ng tatay mo. Ay nako. Sige ho, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Paulina, kumuha ka na ng plato doon para makakain na itong lola mo at makainom ng gamot. Apo, Nay. Sige po. Kumuha nga si Pedra ng pinggan at kubyertos at inilagay yun sa mesa. Tumayo naman si Lola Loleng at lumapit doon. Upo na po kayo dito, Lola, para makakain na po kayo. Salamat sa iyo, Apo. Ako po ang nagdala ng pagkain ni Lola. Tinatamad kasi yung nanay ko eh. Ganun ba? Salamat. Ang bait mo talaga. Kaya Lola, pag namatay po kayo, didiretso niyo na po sa pangalan ko ang mga ari-arian niyo po At wag na kay nanay kasi masama pa ang ugali niyan. Ganun ba, Apo? O sige At dito ay napingot naman ito ng kanyang nanay Piling. Anong sayo ipapamana, ha? Buhay pa yung lola mo, ginaganyan mo na? Tsaka kayo naman, Nay. Hinahayaan nyo lang na ganyanin kayo? Aray, Nay, nagbibiro lang naman ako. Kayo naman, naminingot agad dyan. Ano ba, Piling? Nagbibiro lang naman itong apo ko. Ikaw naman, nagagalit ka na kagad. Alam mo namang mapagbiro itong batang ito. Ayan na naman ho kayo. Kinakampihan nyo niya naman tong apo nyong makulit. Alam nga naman ikaw ang kampihan ko. Matanda ka na Apo, hayaan mo na yung nanay mo. Kumuha ka doon ng pinggan. Sabihan mo akong kumain. Sige po. Kumuha nga ng plato si Pedra at kumain. Kasabay ng kanyang lola Loleng. Magkasundo talaga kayo maglola. Pedra, mabuti pa dumito ka na muna sa lola mo para may kasama siya. Bantayan mo ha. Huwag mo nang gumala. Sige po, Nay. Babantayan ko po si Lola, Tito. Papahatira na lang kita mamaya ng mga damit mo sa manang lina mo. Nay, mauna na ho ako Magpahinga po kayo. Baka mamaya lumakad na naman kayo dun sa kabilang city para sa padasal. Magpahinga na muna kayo dito sa bahay Hindi ako lalakad. Dito lang ako. Mabuti naman ho kung ganon. Pedra, sabihan mo ako pag umalis si lola mo. Sige po, Nay. Ako pong bahala kay Lola. Lumakad na nga si Piling. Kaya naman, naiwan na ang maglola na kumakain. Lola, alam niyo po ba kung bakit Pedro yung palayaw ko? Paulina naman po ang totoo kong pangalan. Oo, Apo. Kasi, dapat yun naman talaga ang pangalan mo, Pedra. At gusto ng lolo Pedro mo, na yun ang
ipangalan sa'yo pero ayaw ng nanay mo Sabi pa uli na daw ang pangalan mo pero dahil matigas ang ulo ng lola mo kaya Pedra pa rin ang tinatawag sa'yo nung sanggol ka pa Hanggang sa nakasanayan na namin, wala din ang gawa ang nanay mo Ganun po pala. Sayang, hindi ko na naabutan ng Lolo Pedro ko, no? Oo po Kung naabutan mo naku paniguradong lahat ng layaw mo masusunod Ano po ba ang kinamatay ng Lolo Pedro, Lola? Namatay siya sa sakit po Ano pong sakit? Ang sabi kasi sa akin ni Manang, magaling na albularyo daw po si Lolo Pedro. Ang sabi pa nga ni Tatay Berting, may anting-anting daw po si Lolo Pedro na siyang ginagamit niya panlaban sa mga aswang. Totoo yun na po pero alam mo kasi kahit gaano ka pagkagaling kung oras mo na oras mo na talaga Ang sabagay, sige na, kaan na tayo la. Uminom ka na po ng gamot. Kumain na nga sila. Pero lingid sa kaalaman ni Pedra ay namatay ang kanyang lolo Pedro dahil may nakalaban itong malakas na mambabarang na may lahing aswang na gabunan. Kaya naman talaga itong labanin ni Lolo Pedro kung mano-mano lamang ang laban. Ang kaso ay nagawang mabarang noon ang sanggol na si Pedra at malakas yon at ang tanging paraan lamang para mabuhay ito at magawang matanggal ang barang ay ang ibaon sa katawan nito ang bertod na gamit noon ni Lolo Pedro at ito ay ang bertod ng tikbalang. Sa ganitong paraan o mano, mapipigilan ang bertod ng barang sa katawan ng sanggol. At yun nga ang nangyari, walang kaalam-alam, maging sina Piling at Berting, pati na rin si Lina, na may nakabaong bertod ng tikbalang sa katawan ni Pedra at tanging si Lola Loling lamang ang nakakaalam noon. Sa ngayon ay natutulog pa ang bertod na nakabaon sa katawan ni Pedra dahil nga sa pagtanggal noon sa barang na tinanim dito at panahon lang ang makakapagsabi kung kailan ito magigising. At tungkol naman sa mambabarang na nagbarang kay Pedra na si Lucia ay nagawa itong mapinsala nang hindi niya nagawang makuha si Pedra kaya bumalik sa kanya ang barang nito kaya naman nanahimik ito ng ilang taon para magpagaling. At dahil dun sa nangyari ay nanghina si Lolo Pedro dahil wala na itong proteksyon nang mawala ang kanyang bertud kaya nabalikan din ito ng barang at namatay din kinalaunan. Pero ibinili niya kay Lola Loleng ang punyal niyang gamit at ang isang balabal na bigay sa kanya ng isang engkantada. Ang balabal na ito ay kayang ikublika sa mga mata ng kahit na sinong kalaban man o kakampi. Maging sa mga kakaibang mga nilalang, kagaya ng mga aswang at engkanto, ay hindi ka makikita ng mga ito kapag naitalokbong mo ang balabal na ito. At dahil sa balabal ay walang nagagawa ang mga kalaban noon ni Lolo Pedro sa kanya, maging ang mga albularyo noon na naiinggit sa kanya ay walang nagagawa dahil sa balabal na pula ng engkantada na ngayon ay nakatago sa lumang bool ni Lola Loleng. Matapos makakain na maglola ay si Pedra na ang nagligpit at naghugas nito at pagkatapos dahil walang magawa ay kinuhanan nito ng uban ang kanyang lola. Lola, kukuhanan kita ng uban tapos 5 piso ang isa ha? Ang mahal naman na po, uban lang, 5 piso ang isa. Mahal na po lahat ngayon, Loli. Tsaka marami naman kayong pera, hindi naman kayo gumagastos. Mag-isa lang po kayo dito Si nanay kasi, ang kuripot po. Siya sige na Sa inyo din naman ang managlina mo mapupunta mga ari-arian ko pag nawala na ako. Naku, hindi pa po kayo mawawala ala. Malakas pa po kayo Tsaka ayoko pong mawala kayo la. Mahal na mahal ko po kayo. Ako din naman na po, mahal na mahal kita. Kayo nang mananglina mo Lola, maiba ako. Kasi sabi ni Aling Berta, may namatay daw sa kabilang baryo na may sakit. Inaswang daw. Si Tandang Kanor ba? Matanda na nga yun. Nakarating na lang sa higaan niya Posible nga na inaswang yon bago namatay. Mabungo sa mga aswang nga ganong may sakit. Ganun po ba, Lola? Inaaswang pala yung may sakit? Akala ko yung mga buntis lang. May ibang aswang kasi po na imbis lamang loob o karne ng tawang kinakain ay enerhiya ng mga malapit ng mamatay ang unti-unti nilang kinakain. Kasi mababa na ang dungan ng mga yon. Kaya madali na nila itong mabibiktima Mababa po ang dungan? Oo po, pag mababa ang dungan ng isang tao, madaling mausog. Malakas kasi ang mga dungan ng mga aswang. Kaya nga pag may aswang minsan, tumatayo ang mga balahibo natin sa katawan. Ganun pala yun? Tandaan mo po, pag may aswang, maalinsangan ng paligid. Kapag engkanto o multo naman, ay malamig na nakakapangilabot. Yun ay kung baguhan ka at walang mga karanasan sa mga kakaibang nilalaang. Pero kapag sanay ka na, parang baliwala na lang sa'yo yon.
Basta ako Lola, hindi ako natatakot sa mga aswang o kaya engkanto kasi matapang ako eh. Matapang ka nga, pero takot ka naman kay nanay. Manang, andito ka pala. Oo, nagdala ako ng damit mo at inutusan ako ng nanay. Ang sabi, samahan ko din kay ni Lola dito eh. Mano po Lola Loleng, kawaan ka ng Diyos po. Pati din naman ikaw Manang, takot kay nanay ah. Syempre, mukhang dargon yung si nanay pag nagagalit eh. Pati nga si tatay takot din sa kanya. Ang sabagay, may pagkamaligno kasi yung nanay natin pag nagalit. Sabay tawa nila habang nababahing naman si Piling sa kanilang bahay. Nababahing ako siguro pinag-uusapan na naman ako ng mga makukulit kong anak. Balik naman sa tatlo sa bahay nila Lola Loleng ay nag-aasikaso ng kanilang tanghalian si Lina habang sige pa rin sa pagguha ng uban si Pedra sa kanilang lola. Pasensya ka na po, naistorbo ko pa kayo. Naku, wala ho yun Lola, ayos lang ho. Wala na din naman akong gagawin sa bahay ngayon eh. Nga, tsaka mabuti ngang andito ka Manang, walang datit na ng mga mandiligaw mong mga pangit. Talaga po, maraming naliligaw dito sa manang mo. Apo Lola, ang papangit nga ng mga yun eh. Ano nga papangit? Ikaw nga sinasabihan ko na huwag papasukin at abala ako eh. Pero pinapapasok mo naman. Akala mo hindi ko alam na sinisingil mo sila ng 50 ang bawat isa? Sila naman kusang nagbibigay nun sa akin Manang eh. Paano kung hindi ka bibigyan? Hindi mo papapasukin? Padugas ka talaga. Ibig sabihin, marami ka palang pera po. Apo, minsan nakaka500 po ako Lola. Kita mo na, ginagawa mo pa akong pagkakakitaan. Ikaw talagang bata ka. Mabuti nga yun. Hindi na ako nangihingi kin nanay at tatay. Hindi nga, ang mga manliligaw ko naman ang ginagawa mong negosyo. Saan mo ba ginagamit ang pera mo po? Nililibre ko po sa mga kaibigan ko Lola. Tsaka minsan, binibigay ko din sa mga nanlilimos o kaya nangihingi ng pagkain sa daan. Ang bait mo talagang bata. Pagkaugali talaga kay ni Lolo Pedro mo Oo nga ho, mapagbigay din kasi yung si Lolo Pedro Lola. Kaya maraming kaibigan yun eh. Sinabi mo pa po. Pero Lola, maiba ako. Pupunta po ba kayo sa kabilang sityo? Sa namatayan? Para humagdasal doon? Baka sa susunod na araw na po. Masama pakaramdam ko. Baka kasi pag pumunta ako doon, malaman ng nanay nyo. Magalit pa yon. Kung hindi nyo po kaya Lola, ako na lang ho. Nakuha po. Hindi pwede na hayaan na lang kita na mag-isang pumunta sa mga lama Mahirap na Magpapasama na lang ho kay Pedra Lola. Oo ba? Basta bayarin mo ako Manang Anong bayaran? Magpapasama lang naniningil ka na kaagad ng bayad? Mukha ka talagang pera. Bukas, 3 na lang tayo ni Pedra ang lalakad mga po. At ayos din naman ako. Huwag lang tayo magpapagabi mga shadow. Sige po. Matapos makapagluto si Lina ng kanilang tanghalian ay kumain na sila. Matapos yun ay natulog na muna sila dahil wala naman silang gagawin. At isa pa, maganda kasi ang pwesto ng bahay ni Lola Loleng dahil nasa ilalim ito ng malaking puno ng mangga at malamig ang hangin. Kaya naman, madali ka talagang aantukin. Lumipas sa mga oras at hapon na, nagising na sila at sabay na ring nagkape. At habang nagkakape, kinuwento ni Lola Loleng sa 2 apo ang karanasan nila ng asawang si Lolo Pedro noon na nagsisimula pa lamang sila at ang mga nakaengkwentro nila na mga nilalang ng dilem. Natakot si Lina sa mga kwento ng kanyang lola, samantalang namangha naman si Pedra sa mga ito, lalo na nang ikwento ni Lola Loleng kung paano nakuha ni Lolo Pedro ang bertud ng tikbalang. Ibig sabihin, totoo nga ang sabi-sabi Lola na may bertud pala talaga si Lolo Pedro? Oo mga po, totoo yon. Nasa na yung bertud Lola? Magsasalita pa sana si Lola Loleng at sasabihin na nasa katawan ni Pedra ang bertud nang may dumating na isinilang kababaryo na may dalang sanggol at magpapagamot sana ito kay Lola Loleng. Aling Loleng, magandang hapon ho. Pasensya na ako nakaabala ho ako. Patitingnan ko sana tong anak ko kasi bigla na lang ho siyang namutla at hindi na umiiyak. Agad namang nilapag ni Lola Loleng ang tasa ng kape nang makita ang sanggol. Ipasok mo sa bahay Melda madali ka Mabuti naman at nagawa mong madala ka agad dito ang anak mo. Ho, bakit to Aling Loleng? May masama ho bang nangyari sa anak ko? Inaasawang yan. Balak palitaan. Mabuti na lang at dala mo ka agad dito sa akin. Lina Pedra tulungan niyo ako mga po. Sige ho Lola, ano ang gagawin namin? Ihuli mo ako ng manok po
Andun sa may likod ng bahay. May mga alaga ako mga manok doon. Pedra, kumuha ka ng baga sa dapugaan. Ilagay mo sa baon ng niyog. Ayan sa gilid ng bahay. Agad namang sinunod ng magkapatid ang utos sa kanila ng kanilang lola. Nang makakuha na ng baga na nilagay sa baon ng niyog, ay kaagad na nilagyan ito ni Lola Loleng ng kamangyan at asukal na pula. At dito, pinausukan nito kaagad ang sanggol. Habang ginagawa niya yon, hinaplos nito ang noo ng sanggol na may inuusal na orasyon. Kaya ilang sandali lang, biglang umayak ang sanggol at bumalik ang kulay nito at nawala na bigla ang pamumutla. Anak? Naku, maraming salamat ho, Aling Loleng. Hindi pa tapos dito, Melda. Iwan mo dito yung anak mo. Kumuha ka ng bagong damit at papalitan natin ng damit niya. Yung pinaghubaran niya ay kailangan ko. Ipapain ko yun mamaya sa aswang. Sabihin mo na din pala ang asawa mo na dito na muna kayo magpalipas ng gabi para lang masigurado na hindi makukuha ng aswang itong anak niyo. Sige ho, Aling Loleng. Agad na tumakbo ang ginang para kumuha ng bagong damit ng kanyang anak at sabihan na din ang asawa nito. Apo, Lina, ihanda mo ang manok. Kakatayin natin yan. Kailangan ko ng dugo nito. Agad ngang kinatay ni Lina ang manok at sinalok ang dugo nito sa baon ng niyog. Ang abo ng kamangyan ay hinalo ni Lola Loleng dito at pagkatapos ay nag-ikot sa bahay nito habang may hawak na palaspas na kanyang isinasawsaw sa dugo ng manok. Namangha naman ang magkapatid dahil unang beses nila na nakita ang kanilang lola na ganoon. Alam nilang manggagamot ito at manghihilot, pero ang nakikita nilang Lola Loleng ngayon ay iba sa dati na parang mataas ang karunungan na maayahalin tulad mo na sa isang albularya o babaylan. Kaya naman nagtanong si Pedra kung ano ang ginagawa ng kanyang lola. Lola, para saan po ang ginagawa mo? Bakit ka po naglalagay ng dugo ng manok sa palibot ng bakod mo po, Lola? Para ito sa proteksyon na po, para hindi makapasok ang mga masasamang elemento sa loob ng bakod natin. Kailangan ko makasigurado na hindi makakalapit ang aswang na may balak kumuha sa anak ni Melda. Kaya naglalagay ako ng harang. Ganun ba? Ang galing niya naman po, Lola. Ngayon ko lang kayo nakita na ganito Oo po, ngayon ko lang din ulit ito nagawa. Seryoso kasi ang kaso nung kay Melda. Mabuti nga at naagapaan. Nadala niya kaagad sa akin ang anak niya. Humanda sa akin mamaya ang mambubusao na aswang na yon. Mambusaw na aswang, Lola? Oo po, isang uri ng aswang na napakasupog o agresibo. Mamaya, makikita mo ito. Kaya maghanda ka. Talaga? Makakakita ako mamaya ng aswang, Lola? Yay! Hindi ka ba natatakot po? Hindi po. Gusto ko nga makakita ng aswang kung ano ang itsura ng mga yun. Ang tapang mo talaga. Bueno, pasok na tayo. Ipaluto na natin sa manang mo ang kinatay niyang manok. Pumasok na nga ang dalawa at dito ay sinabi nila kay Lina na mamaya ay may dadalaw na aswang sa kanila. Kaya naman, natakot ito sa kanyang narinig. Oo, nakakatakot naman yan, Lola. Ang duwag mo naman, Manang. Parang aswang lang Ano ka? Nakakatakot kaya ang itsura ng aswang. Nakakita na ako noon. Ayoko na makakita ulit. Huwag ka mag-alala po. Hindi naman yun makakalapit sa bahay. Hanggang labas lang ng bakod natin yon. Kaya ligtas ka dito. Pwede naman huwag mo nalang mamayang tingnan. Basta ako, Lola. Titingnan ko Excited na ako Pambihira ka? Excited ka pang makakita ng aswang? Sige, tingnan natin kung hindi ka talaga mamaya matakot. Hindi talaga ako matatakot. Bastahan pa tayo, Manang. Tama na yun mga po. Sige na, Lina. Ikaw na muna magluto ng hapunan natin. Adobo mo na lang yung kinatay mong manok. Sige ho. Niluto na nga ni Lina ang kinatay nilang manok habang naghahanda sa gagawin mamaya si Lola Loleng. Lumipas ang ilang sandali, bumalik na si Aling Melda, dala ang damit ng kanyang anak at kasama nito ang asawa niya na si Mang Pandoy. Doon na din naghapunan na mag-asawa at pagkatapos kumain ay binihisan na ni Lola Loleng ang sanggol ng bagong damit at ang pinaghubaran nito ay sinabit niya sa may bintana. Lola, ba't niyo po sinabit sa bintana ang damit po ng sanggol? Maamoy yan ang aswang nga po, pero hanggang amoy lang siya. Hindi siya makakalapit. Ano pong gagawin niyo pagkatapos? Manood ka na lang mamaya, apo. Matapos yon, sinabihan ni Lola Loleng na magsama-sama ang mag-anak sa isang kwarto at huwag lalabas. Bantayan umano ni Mang Pandoy ang kanilang anak at huwag itong matutulog at anuman umano ang kanilang marinig ay huwag nila itong pansinin
At si Lola Loling na umano ang bahala, basta wag na lang nilang iwan ang kanilang anak. Kahit kasi may mga pangontra siyang inilagay sa paligid, ay hindi pa rin nila alam ang mangyayari. Mabuti ng sigurado at aswang na mambusaw ang kanilang kalaban. Malakas po ba ang ganang klaseng aswang la? Medyo apo, matalino din, kaya hindi pwedeng maliitin yon. Pero tingnan natin mamaya kung magaling talaga siya. Sinunod nga na mag-asawa ang payo ni Lola Loleng. Samantala, naghanda na ang maglola. Kinuha ni Lina ang garapon ng asin sa kusina at itinabi yon. Ang dami na mga asin yan, Manang. Anong gagawin mo dyan? Ano pa? E di isasabi ko sa aswang mamaya. Hindi naman makakapasok dito yung sabi ni Loli. Kahit na, mabuti ng sigurado no. Ngumiti naman si Lola Loleng at may kinuha itong buntot pagi at punyal na tanso. Ito mga po, gamitin nyo kung sakali makapasok nga ang aswang. Etong buntot pagi sa'yo Pedra. At ito naman ang punyal Lina. Wow, buntot pagi? Ang nga ba? Lagot sa akin ang aswang na ito. Pedra, palit tayo. Akan na lang yung buntot ng pagi. Sa'yo na lang tong punyal. Ayoko nga, Manang. Mas mahaba to Mahahataw ko ang aswang kahit ilang di pa siya. Kaya nga palit tayo Akan na lang yung buntot pagi. O sige, palit tayo. Tapos bibigyan kita ng 100. Sige, payag ako. Pero dapat, 200 ang ibigay mo, Manang. Ano? 100 lang dito ang pera ko Di may utang ka sa akin 100. Siya sige na. Mukha ka talagang pera. Nagpalit nga ang dalawa ng sandatang gamit. Na kay Pedra na ang punyal at na kay Lina na ang buntot pagi. Hinayaan na lamang din sila ng kanilang Lola Loleng. Lumipas nga ang ilang sandali ay inantok na si Pedra at Lina kakahintay dahil lumalalim na ang gabi. Wala pa rin naman ang kanilang bisita. Hindi na yata darating yung aswang, Lola. Huwag kang maingay po. Agad na pinatay ni Lola Loleng ang ilaw at sumenya sa dalawa na huwag maingay. Niyaya niya ang mga ito na sumilip sa siwang ng dingding na gawa sa kawayan. Mga po, tingnan nyo doon sa may naabot ng ilaw ng gasera sa may bakod. Agad namang sumilip ang magkapatid at dito ay nanlaki ang mga mata nila nang makita ang isang nilalang na mabalahibo at may ulo ng kagayas ng sababoy na may malalaking pangil at naglalaway na nagbabaga ang mga mata. Nakikita nyo ba yan? Yan ang mambusaw o mambaboy na aswang. Ang pangit naman yan, La. Nakakatakot ang itsura. Ano ang gagawin natin, Lola? Dito lang kayo, lalabas ako. Lumabas nga si Lola Loleng ng bahay para harapin ang nilalang. Ano kailangan mo? Naligaw ka yata dito. Nagwika naman ang aswang na wag umanong makailamang matanda at ibigay umano nito ang sanggol na nasa pangangalaga niya. Gusto mo ang sanggol? Di kunin mo. Yan kung makakapasok ka sa ginawa kong haraang. Galit na umangil ang nilalang at umatras ito. Ilang sandali lang, bumalik ito at may kasama na ito. Si Piling, ang nanay ni Lina at Pedra. Dahil sa nakita, ay tumakbo naman palabas ng bahay si Pedra at sinundan naman ito ni Lina. Dito ay nagwika ang aswang na kapag hindi niya umano ibinigay ang sanggol, ay ang anak nito ang kanyang papatayin. Magsasalita pa sana si Lola Loleng nang makita niyang tumakbo si Pedra papunta doon sa mga aswang. Pedra po, huwag kang lumapit. Hindi yan ang nanay mo. Nagulat si Lola Loleng at Lina nang biglang sabuyan ng asin ni Pedra ang aswang na nagkukunwaring nanay nito. Kaya naman napahiyaw ang dalawang nilalang. Ano kayo ngayon? Ginagaya niyo pa ang mukha ng nanay ko, Nagwika naman ang impostor na Piling. Paano mo nalaman na impostor ako? Syempre, mabaho ka Asa kang bihag ka nga na aswang, bakit parang hindi ka man lang natatakot? Kaya alam ko na hindi ikaw ang nanay ko. Magaling nga po. Napangiti naman si Lola Loleng dahil sa ginawa ni Pedra. Hindi pa tayo tapos. Pumanda ka sa akin, bata ka. Sa susunod gaganti kami sa'yo. Di kumanti ka. Akala mo ba natatakot ako sa inyo? Dahil dito ay umatras ang dalawang nilalang dahil hindi din naman sila makakapasok sa bakod ni Lola Loleng dahil nga may harang yon. At dahil nga sa ginawa ni Pedra ay nabaling ang atensyon ng dalawang aswang sa kanya at nawala sa sanggol. Alam ni Lola Loleng na babalikan ng mga ito si Pedra dahil alam niya na mapaghigante ang mga ganong uri ng aswang. Wala pala kayo
Lola, umalis na po ang mga pangit. Takot pala sila. Akala nila, natatakot ako sa kanila ha. Ang tapang mo, Pedra. Hinamon mo pa talaga yung mga aswang. Nagulat ako sa'yo, Apo. Ba't ka naman lumabas? Tapos sinaboyan mo pa ng asin ng mga aswang at hinamon. Tsaka kung babalikan ka ng mga yon. Kasi Lola, akala ko hindi nyo alam na hindi yun si nanay eh. At nililang lang kayo para lumapit kayo sa kanila. Kaya inanahan ko na po. Napapailing na lamang si Lola Loleng sa kanyang apo. At dahil nangyari na ang nangyari, wala na itong magagawa pa. Kundi ihanda na lamang ito sa mga posible na mangyari. Pumasok na tayo mga apo. Pumasok na nga ang tatlo sa bahay nila at doon ay naupo muna sila sa mesa. Paano na ho yung mga aswang, Lola? Nakatakas ho sila. Inangali na nakatakas. Tsaka hindi ko din akalain na mag-asawa pala mga yon. Mga po, lalo ka na Pedra. Mag-iingat ka. Posibleng balikan ka ng mga yon. Hinamon mo pa sila. Di balikan nila. Lalabanan ko sila at may punyan na po ako. Ay nako, ang tapang mo talaga. Paano mo lalabanan yon? Ang bata mo pa at mga aswang yon no? Ano ang gagawin natin la? Sa ngayon, ang mabuti pa siguro. Dito na muna kayo ni Pedra sa akin. Wala akong magagawa ngayon. Kundi turuan na muna kayo ng mga pangontra. Sige po, ayos yun. At sa susunod na linggo, wala na din na naman kaming pasok sa paaralan. Ano pong mangyayari kina Aling Melda at sa Sanggolola? Pauwiin ko bukas. Lalagyan ko na lang ng habak yung sanggol at lalagyan ng pangontra ang palibot ng bahay nila. Tsak naman akong hindi na din sila habulin ng mga aswang. Nakabaling na ang atensyon nila kay Pedra. Ayan, ikaw kasi sugod ka ng sugod. Lagot ka na naman pag nalaman to ni nanay. Huwag mo akong susumbong kay nanay Manang. Papagalitan na naman ako nun eh. Baka mapingot na naman ako nun. Bahala ka sa mga aswang. Ang tapang-tapang mo. Pero kay nanay takot ka? May pagka-impacta yung si nanay natin eh. Tsaka wag mo nalang bayaran yung utang mo sa akin na 100 Manang. Basta wag mo akong isusumbong ha. Ano ka? Ibalik mo muna yung 100 na binigay ko sa'yo. Para hindi na kita isumbong. Sige na nga. Eto na oh. Ibinalik nga ni Pedra ang pera na ibinigay ni Lina sa kanya kanina na magpalit sila ng sandata. Ayan Manang ha. Huwag mo akong isusumbong kay nanay. Ibinalik ko na yung pera mo. Oo na. Sige na. Pero Lola, ayos lang ba na turuan mo kami? Hindi ba magagalit si Nanay Piling? Para sa akin, wala namang masama po. At para din naman sa inyo yon. Pero nasa sa inyo pa rin yun ni Pedra kung gusto nyo. Wala din kasing kwenta kung tuturuan ko kayo. Pero labag naman sa loob nyo. Ako? Gusto ko Lola. Para naman makalaban ako sa mga pangat na aswang. Si Pedra na lang ho ang turuan nyo, Lola. Alam nyo naman takot ako sa mga ganyan eh. Wala din kwenta kahit matutuwa ko. Hindi ko naman mapapakinabangan at nang unahan na ako ng takot. Ayos na sa akin tong buntot pagi na dadalhin ko palagi. Ikaw ang bahala po. Kung ganoon, si Pedra na lang may iwan dito sa akin para turuan ko. Sige o Lola. Matapos nga na mag-usap ang tatlo ay natulog na sila. Kinabukasan ay umuwi muna sa bahay nila ang magkapatid para kumuha ng gamit si Pedra at sumama na muna si Lola Loleng sa mag-asawa para lagyan ng pangontra ang paligid ng bahay nila para hindi makapasok ang mga masasamang elemento. Ayos na din naman ang sanggol. Sisiguraduhin lang na wag na muli itong malapitan ng mga kampo ng dilim. Samantala, sa magkapatid naman, sa kanilang bahay. Nanay, doon na muna kay Lola titira ha. Para may kasama po siya. Teka nga lang, bakit ba naghahalongkat ka na ng mga damit mo dyan? Pumayag na ba ako, Pedra? Tsaka may 1 linggo ka pang pasok ah. Si Lola na lang daw po mag-aasikaso sa akin para pumasok na. Uuwi naman po ako dito para ilagay ang mga marurumi kong damit. Ah, ganon. Uuwi ka lang pala dito para magpalaban ng marurumi mong damit? Gagawin mo pa akong labandera ha? Ikaw ang maglaban ng mga damit mo pag doon ka sa lola mo. Para naman matuto ka. Bata pa po ako eh. Dapat inaalagaan ako ng nanay ko. Naku. Tsaka obligasyon niyo po yun, Nay. Kaya wag niyo pong ipasa sa akin. Anong ipasa sa'yo? Dapat nga natututo ka ng mga gawaing bahay. Mapapakinabangan mo din naman yan ah. Tsaka na po, Nay. Pag malaki na ako, maglalaro pa kaya ako. Ano maglalaro? Ikaw, palagi ka nalang gumagala. Palibasa kampi sa'yo palagi ang tatay at ang lola mo. Hayaan nyo na nga hunay. Kayo naman panay kayo patol dyan kay Pedra. Alam nyo namang magkaugali kayo niyan eh. Ayaw magpatalo sa bangayan.
Sige na Pedra, ako na maglalaban ng mga damit mo. Ayan nanay, si Manang na lang daw, kaya aalis na po ako Sandali, hindi pa ako pumapayag Tsaka magpaalam ka nga sa tatay mo muna. Nagpaalam na po ako kay tatay nay at pumayag na po siya. Payagan nyo na nga hunay. Mabuti nga may kasama doon si Lola Tsaka OA nyo naman hunay. Nasa sakalang naman bandang bahay ni Lola. Hindi yun ang inaalala ko. Bueno, siya sige na. Wala na talaga akong kukampi sa bahay na to. Mag-iingat ka Paulina ha. Huwag mo papasaway sa lola mo. Baka lalo magkasakit yun dahil sa kakulitan mo. Apo nay, magpapakabait po ako dun. Promise po. Lumakad na nga si Pedra patungo sa bahay ng kanyang lola Loleng. At doon na muna ito titira. Andito na po si Pedrang maganda lola. Mabuti naman, nandito ka na pala po. Kailan po tayo mag-uumpisa lola na turuan ako ng pagiging albularya para maging si Pedrang albularya na po ako? Sa susunod na araw na po. Samahan mo muna ako sa kabilang sitio mamaya. Magpapadasal doon ang namatayan. Sige po. Lumipas nga mga oras. Nagganda ng lumakad ang maglola patungo sa kabilang sitio. At dito ay may kinuha si Lola Loleng sa luma nitong baol na isang balabal na kulay pula. Ang ganda po ng balabal ni lola. Kulay pula po. Oo po, maganda ito. Mahiwaga. Ano po? Mahiwaga po ang balabal na yan? Total, andito ka na din sa pangangalaga ko. Sasabihin ko na sa iyo ang sikreto ng balabal na to po. Sikreto? Ano po yun lola? Manood ka po. Tinalokbong ni Lola Loleng ang balabal na pula at nagulat si Pedra nang maglaho ito sa kanyang harapan. Lola, nasan po kayo? Bakit bigla kayo naglaho? Bigla namang lumitaw pabalik si Lola Loleng nang tagalin na nito ang balabal na pula. Andito ako apo. Ang galing naman ng balabal na yan. Nagagawa niyo pong maglaho. Oo apo, kaya wag mo nang ipagsabi ang kaya nitong gawin. Apo, hindi ko po sasabihin kahit kanino la. Mabuti naman kung ganoon. O eto, sa'yo na. Binibigay niyo po sa akin ng balabal lola. Oo apo, pamana namin sa'yo ng Lolo Pedro mo. Sa inyo magkapatid, ikaw ang tanging nagkaka-interes na matuto bilang albularya. Kaya sa'yo ko ipapamana ang balabal na yan na po. Balak sana namin ibigayin sa nanay mo o sa manang mo. Pero hindi naman sila interesado na manahin ng pagiging albularya. Ikaw lang nakitaan ko ng pagkagusto. At saka kung matutuwa din ng Lolo Pedro mo na ikaw ang magmamana nito. Talaga lola? Salamat. Itatago ko itong mabuti taalagaan po. Pero apo, tandaan mo ito. Huwag mong gagamitin sa kalokohan ng paggamit sa balabal. Gamitin mo yan sa kabutihan. Apo lola? Sige po. Tuwang-tuwa naman si Pedra sa balabal na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Kaya ito ibinigay ni Lola Loleng kay Pedra ay para magamit niya ito at may mga aswang na nagtatangka sa buhay nito. At isa pa ay ito na ang huling pamana nito sa kanyang paboritong apo. Lingid kasi sa kaalaman ni Piling, Lina at Pedra ay may malubhang sakit na din si Lola Loleng. Alam nito na hindi na ito magtatagal pa. Apo, kunin mo na ang gasera. Lalakad na tayo. Sige po. Kinuha na nga ni Pedra ang gasera habang nakatingin naman si Lola Loleng sa kanya. Sandali na lang, magkakasama na tayo Pedro. Pero tingnan mo, nauna ka kasi sa akin kaya hindi mo naabutan kung gaano kabiba ang apo natin. Nasinunod mo pa sa pangalan mo. Mabuti na lang talaga nabuhay si Pedra. Marahil siya na talaga ang magmamana ng pagiging albularya mo. Wika ni Lola Loleng habang nakatingin kay Pedra. Matapos makuha ni Pedra ang gasera ay lumapit na ito sa kanyang Lola Loleng. Dahil na po lola, ito na po ang gasera. Sandali po, babasbasan muna kita bago tayo aalis. Nilipat ni Lola Loleng ang kamay sa ulo ni Pedra at nag-orasyon. Mga elementong naninirahan sa lupain ko, magsilapit kayo. Mga gabay namin at kaibigan ni Pedro, gabayan niyo sana ang apo ko. Mga lihim na karunungan na aking natutunan sa aking apo, isalin ang kaalaman. Nagulat si Pedra nang humangin ng malakas at nakaramdam ito ng malamig na hangin. Pero gayon pa man ay uminit ang kanyang katawan na tila ang gaan nito na parang may kung anong init ang nakapalibot sa kanya na siyang lumalaban sa malamig na hangin. Lola, ano po ang ginawa niyo? Binasbasan lang kita po. Siya nga pala. Ano mang makita mo ay huwag kang matatakot. Bakit po lola? Basta, tara na po, lumakad na tayo. Lumakad na nga ang maglola patungo sa kabilang sitio
para magdasal sa namatayan. Pero habang naglalakad sila, ramdam ni Pedra na may mga mata na nakatingin sa kanila. Lola, para may nakatingin sa atin ah. Oo po, meron. Sila yung mga nagbabantay sa lupain natin. Mga kaibigan naman niya ng lola mo. Oras na din siguro para makilala mo sila. Mga kaibigan niyo po ni Lolo? Nakita ni Pedra sa may isang malaking puno ng mangga. May malaking anino doon at nakaamoy ito ng tabako. Kaya alam niya na kapre ang nandoon na nananabako pa. Kaya naman napahawak ito sa duster ng kanyang lola Loleng. May kapre Lola, binabagat po tayo. Huwag kang matakot po. Hindi tayo binabagaan. Bumabati lang sa atin yan. At hindi lang yan, ayun pa sa unahan. Nakita ni Pedra ang ilang maliit na nilalang na mga duwende sa may isang malaking punso at sa unahan ay may mga iba pang nilalang ang nakatingin sa kanila na mga lamang lupa. Huwag kang matakot. Silang sinasabi ko sa iyo na bantay na lupain natin na po. Kaya walang sino man ang nagtatangkang magnakaw ng mga pananim natin. Kung meron man ay nagkakasakit at ang lolo mo din na tako ang gumagamot minsan. Kaya nalalaman namin na nagnanakaw sila. Ngayon na po, nais kong makita mo sila at huwag kang matakot sa mga elemento sa lupain natin. Kakampi natin sila po. Ganun po ba Lola? Ang dami pala mga elemento sa lupain natin ano? Mabuti na lang, hindi ko sila minsan nasasagi pag gumagala o naglalaro ako dito. Nakikita ka kasi nila apo at kilala ka nila. Kaya umiiwas din sila. Tandaan mo palagi, mahalaga ang respeto sa kahit na sino. Kahit anong nilalaang, mapatao man, engkanto o mga elemento. Dahil kapag nakuha mo ang respeto nila, ay magiging tapat sila sa'yo. Bakit ngayon mo lang po pinakita sa akin tala? Alam din po ba ni nanay, tatay at manang ang tungkol sa kanila? Ang nanay at tatay mo, alam nila pero hindi nila nakikita. Maging ang manang mo, tanging ako, ang lolo Pedro mo at ikaw lang nakakakita sa kanila po. Ganun po ba? Ang sabagay, kapag nakita sila ni Manang Lina, tsak may himatay-himatayin si takot. Sinabi mo pa. Bueno, tara na po. Lumakad na nga ang maglola patungo sa kabilang sityo para magdasal sa namatayan. Doon ay tuwang-tuwa si Pedra dahil maraming pagkain. Kaya kumain ito habang nagdadasal ng kanyang lola kasama ng iba pa. Matapos makapagdasal sa patay ay pinakilala pa ni Lola Loleng si Pedra sa iba nitong kasamahan na ito umano ang apo niyang magmamana ng pagiging albularyo ng asawa nitong si Pedro. Matapos ang padasal, nagpaalam na para umuwi ang maglola dahil nga may pasok pa kinabukasan si Pedra. Uuwi na tayo apo, may pasok ka pa bukas. Sige po la, marami yatang nalungkot kasi hindi natin kasama si Manang Lina. Maraming binata nag-aantay si Lamay. Pansin ko nga rin, maganda naman kasi ang manang mo at mabait pa. Apo, kung sakali na ano man ang mangyari, protektahan mo ang manang mo. Sa ganda at bait ng ate mo, makamagustuhan din siya ng ibang mga nilalaang na hindi natin kauri. O kaya ay may mainggit sa kanya. Gamitin mo ang balabal na bigay ko sa'yo kung kinakailangan. Apo Lola, apong bahala. Lumakad nga ang maglola, papauwi na sana nang makaramdam si Lola Loleng na may sumusunod sa kanila. Apo, isuot mong balabal, madali ka. Agad namang sumunod si Pedra dahil ramdam niya din na may masamang presensya sa paligid. Hindi niya namalayan na lumakas na ang pandaman nito kaya naman nakakaramdam na din ito ng may mga kakaiba sa paligid. At sa pagsuot ni Pedra ng balabal ay bigla itong naglaho sa paningin ni Lola Loleng at dito ay biglang may lumitaw na isang babae at isang lalaki na may paso sa mukha. At ito ay ang sinabuyan ni Pedra ng asin. Ito ang mga aswang na balak biktimahin ang anak ng isa nilang kababaryo. Sa wakas, natsyempohan ka din namin tanda. Nasaan ang apo mo na sumaboy sa amin ng asin? Bakit bigla siyang nawala? Kayo naghahanap sa apo ko, kaya kayong humanap sa kanya. Teka, nasa tabi lang naman ako ni Lola. Ibig sabihin, hindi talaga ako nakakita ng mga pangit. Wika ni Pedra habang nakatalukbong ng balabal. Magbabayad sa amin ang apo mo, pero total, ikaw naman ang nandito. Uunahin ka na namin tanda. Huwag niyo ako maliitin. Matanda nga ako, pero hindi ako basta-basta lang mapapatay. Nilabas ni Lola Loleng ang tansong punyal nito at naghanda. Maaga sa inaasahan ko. Hindi ko inaasahan na tatambangan kami ng mga ito ngayon. Hindi bale.
Naibigay ko na din na naman kay Pedra ang basbas ko. Yun nga lang, wala akong karga sa katawan ngayon. Sinugod ng dalawang aswang si Lola Loleng nang magkasabay. Apo, tumakbo ka na ah. Uy ka nito dahil hindi niya din nakikita si Pedra. At dito ay nagawa siyang sunggaban ng dalawang aswang at mabilis na natumba. Nagawa kaagad siyang makalmot sa braso at dahil nga mahina at walang karga sa katawan si Lola Loleng, ay nagawa siyang tablan kaagad ng kalmot. Kaya naman, napahiyaw ang matanda. Yan ang bagay sa'yo tanda, masyado kang pakailamera. Akma na sanang kakalmutin ng aswang sa leeg si Lola Loleng ng isang boses ang kanilang narinig. Lumayo kayo sa lola ko. Napahiyaw na lamang sa sakit ang isang aswang nang may bumaong punyal sa tagiliran nito dahil sinaksak ito ni Pedra. Napaatras ang dalawang nilalang dahil sa nangyari. Huwag kang duwag! Magpakita ka! Tinanggal ni Pedra ang balabal kaya naman lumitaw ito. Galit na galit ito. Nahawak ang dugo ang punyal. Umanda kayo? Magbabayad kayo sa pananakit niyo sa lola ko. Sinugod naman sila ni Pedra. Hangal kang bata. Sana'y sinaksak mo kami habang hindi ka namin nakita. Ngayon, ikaw ang humanda sa amin. Sinalubong ng babaeng aswang si Pedra pero nagulat ito maging si Lola Loleng nang mabilis lamang nailaga ni Pedra ang pagsunggab nito at mabilis siyang ginantihan ni Pedra ng pagtaga dahilan para matamaan ito sa braso at mapahiyaw. Ano ka ngayon? Ang bagal mo palang kumilos. Matanda lang pala ang kaya niyo ha. Kahit pala hindi ko gamitin ng balapal, ay kaya ko kayo. Hindi. Paano nakakagalo ng babilis ang batang yan? Bakit ko naman sasabihin sa'yo pangit? Sinugod ni Pedra ang dalawang aswang at namangha naman si Lola Loleng sa kanyang nakita. Para kay Pedra ay mabagal lamang ang paggalaw ng mga aswang na sumusugod sa kanya. Kaya naman, nagagawa niya itong mailagan. Pero sa mga mata ni Lola Loleng ay mabilis ang pagkilos ni Pedra. Kaya kahit may iniindang sugat ay napapangiti ito dahil alam niya na nagawa ng magising ang bertud ng tikbalang na nasa katawan ni Pedra na inilibing noon ng kanyang namayapang asawa. Sige po, talunin mo ang mga yan. Walang nagawa ang mga aswang kay Pedra dahil sa bilis ng paslit. Kaya naman, nagawa niya silang masugatan. Ano kayo ngayon? Manda kayo? Mamili kung sino sa inyong dalawang unang bubalagta. Muling ginamit ni Pedra ang balabal na pula kaya muli itong naglaho. At dito ay nagulat na lamang ang babaeng nilalang nang bumulagta na lamang ang kasama nito nang may tumaga sa leeg nito. Hindi! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Pakiusap! Pero hindi na ito muling nakapagsalita nang itarak ni Pedra sa puso nito ang punyal at lumitaw sa harapan nito. Nawa ba kayo sa mga nabiktima nyo? Malas nilang. Ako ang nakaharap nyo, kaya dito na matatapos ang kasamaan yung dalawa. Nagawa silang mapatay ni Pedra at mabilis na tinungo ang kanyang lola. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako apo. Ang galing mo. Napatay mo ang dalawang aswang na yon. Apo, pero may sugat kay Lola, kaya tara na muna sa bahay namin para magamot po yan ng nanay. Nako, wag na po. Galos lang naman ito. Huwag na pong matigas ang ulo Lola Loleng, tara na po. Wala na nagawa si Lola Loleng kundi sumunod sa kanyang apo. Pero bago yon, pinatago na muna nito ang balabal kay Pedra. Dahil manipis lamang naman ito, ay tinupi na lamang ito ni Pedra at isinukbit sa kanyang likuran at lumakad na sila. Pagdating ng kanilang bahay, ay agad na tinawag ni Pedra ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Nanay, tatay, manang, tulong po. Pagbuksan niyo po ang pinto. Agad namang nagkukumahog na binuksan ni Piling ang pintuan at nakita si Pedra at Lola Loleng na sugatan. Nay, ano nangyari sa inyo? Berting, madali ka. Ipasok mo si nanay. Lina, ang lagay ng gamot. Agad namang pinasok ni Berting si Lola Loleng at kinuha naman ni Lina ang lagay ng gamot. Ano nangyari? Bakit may sugat ka, Nay? Pedra, ano nangyari sa lola mo? Ako na magpapaliwanag po. Pumunta kami ni Pedra sa lamay para sa padasal. Pag uwi namin, ayon, tinambangan kami ng aswang. Kaya, kinalaban ko. Kaya ako nagawang masugatan. Pero nagawa ko namang mapatay ang mga yon. Kaya huwag kayong mag-alala. Yan ang nga bang sinasabi ko na eh. Sabi ko nang huwag ka na munang pumunta sa kabilang sitio. Kakagaling nyo lang ho sa sakit. Mabuti na lang hindi kayo napahamak.
Huwag mo na akong pagalitan, Piling. Nasaktan na nga ako. Oo nga naman, Nay. Nagawa na nga masugatin ni Lola. Nagagalit pa kayo? Bungangira naman talaga yung nanay natin, Manang eh. Ano bungangera ka dyan? Gusto mong masapuyong kita, Pedra? Ha? Agad naman itong sinaway ni Berting at sinabihan na gamutin na lamang umano nito ang kanyang ina kaysa magbunga nga pa ito. Kaya naman ginamot na lamang ni Piling ang kanyang inay. Samantala, hindi naman nagsalita pa si Pedra at sinabing siya ang pumatay sa mga aswang imbes na ang kanyang lola dahil alam niyang hindi maniniwala ang kanyang nanay, tatay at manang. At tsak na marami silang tanong at baka masabi pa niya ang tungkol sa balabal. Kaya inilihim na lamang niya ito. Kinabukasan, naging maayos naman ang kalagayan ni Lola Loleng at may benda lang ito sa braso. Uuwi na nga sana ito pero hindi siya pinayagan ni Piling at sinabing dumuon muna ito para mabantayan niya ito. Hindi na din naman tumutol si Lola Loleng na ipinagtaka naman ni Piling dahil kadalasan ay kahit anong pigil niya dito ay uuwi at uuwi ito sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataon na yon ay nanatili si Lola Loleng sa kanilang bahay. Wala namang kaalam-alam sina Piling, Berting at Lina sa kayang gawin ngayon ni Pedra at tanging ang maglola lang ang nakakaalam nun. Samantala, lingid sa kaalaman nila ay gumaling na sa pinsalang natamo ang mambabarang na aswang na si Lucia. Sa wakas, humilom na din ang sugat ko na tinamo sa albularyong si Pedro. Kailangan ko na lang magpalakas at pagkatapos, babalikan ko ang pamilya niya at sisingilin. Samantala, balik naman kay Pedra ay ginamit nito ang kanyang balabal para hindi ito makita ng kanyang nanay Piling at makalabas ito ng bahay nila dahil hindi nga ito nakapasok ng paaralan dahil sa nangyari. Kaya naman, pinagbawalan din siya nito na lumabas ng bahay. Pedra, nasan ka? Pedra? Lina, nakita mo bang kapatid mo? Hindi ho, Nay. Baka nasa kwarto. Di naman siya napadaan dito eh. Wala doon. Nasaan na naman kaya ang batang yon? Tinakasan na naman ako. Wika ni Piling sa paghahanap kay Pedra. Nalingid sa kaalaman niya na andun pa lang ito sa bahay nila pero hindi lang ito nakikita dahil sa kanyang balabal. Ayos talaga tong balabal ni Lola. Hindi talaga ako nakakita. Makakatakas ako. Ano mang oras sa nanay kong parang dragon. Wika nito sa isip at lumabas na ng bahay nila at pumunta nga sa tindahan ni Aling Berta. Nang makarating na ito ay tatanggalin na sana nito ang kanyang balabal. Nang makita nito ang kanyang Lola Loleng na andun pala. Si Lola Loleng yun ah. Kausap si Aling Berta. Ano kayang pinag-uusapan nila? Mabuti pa, makikinig ako. Di naman nila ako nakikita. Lumapit nga si Pedra sa tindahan at nakinig naman sa usapan ng dalawang matanda. Kamusta ka na, Mare? Bukang humina ang dungan mo. Tsaka may sugat ka pa sa braso. May nangyari ba? Eto, Mare. Nakaengkwentro kami ng apo kong si Pedra ng mga aswang kagabi. Kaya eto, nasugatan ako. Ibig sabihin, ikaw ang pumatay sa dalawang aswang na natagpuan sa kabilang sitio. Ang totoo, Mare. Hindi ako, kundi si Pedra. At kaya humina din ang dungan at karga ko dahil pinasa ko na ito kay Pedra. Ibig sabihin, si Pedra pala talagang magmamana ng pagiging albularyo ng lola niya. Oo, Mare. Si Pedra ang siyang nagmana ng galing ng lola niya. Sana tulungan mo at gabayan ng apo ko na yon. Alam mo namang makulit yon, pero mabait naman. Baka kasi isang araw, bumalik si Lucia at gumanti. Yun nga din ang sasabihin ko sana sa'yo, Mare. Balibalita na may nakakita kay Lucia at magaling na ito. Kung sakali man na bumalik siya, tsak akong matatalo siya ni Pedra, Mare. Nakita ko na ang kayang gawin ng apo ko, kaya alam ko makakaya niyang labanan si Lucia sa oras na magpakita ito. Bilang isang mabuting mambabarang, Mare, gagawin ko din ang makakaya ko para tumulong. Nagulat naman si Pedra sa nalaman dahil isa palang mambabarang si Aling Berta at nagtaka naman ito kung sino si Lucia. Hindi niya naman pwedeng tanungin ng kanyang lola patungkol dito dahil malalaman nito na nakikinig siya sa usapan nila at ginamit niya ang balabal. Kaya naman, umuwi na lamang si Pedra sa kanila. Mambabarang pala talaga si Aling Berta. Pero kung sa bagay, mukha naman talaga siyang mambabarang. Wika nito habang papauwi sa kanila na suot pa rin ang balabal. At nang ando na nga ito sa kanila ay dinig niya na galit na naman ang kanyang nanay. Pag uwi ng anak mo, Berting, sabihin mo sa akin
Malalago talaga sa akin yon. Hindi pumasok at inaantok pa daw, tapos kagala lang pala. Mukhang umuusok na naman ang ilong ng nanay kong mukhang dragon ah. Gamit ang balabal ay pumasok ng kwarto si Pedra nang hindi nakikita ng tatlo at dito ay nagkunwari ito na bagong gising at lumabas ng silid. Ano ba yun ay? Ang ingay-ingay niyo naman. Natutulog pa ang tao eh. Ayan pala sa kwarto si Pedra na yun. Sabi niyo kanina wala. Pedra, saan ka galing? Sa kwarto po, Nay. Ano sa kwarto? Huwag ka nga magsinungaling. Wala ka dun kanina. Kakagising ko nga lang po eh. Paano naman nawala ako? Di naman ako umalis ah. Saan naman ako dadaan? Oo nga naman ay. Kayo pa yata ang inaantok dyan eh. Nagwika naman si Berting na mag-almusal na umano itong si Piling at baka nalilipasan na ng gutom at hindi na nakakakita. Nga po, Tay. Dandaan niyo po, Nay. 8:30. Sinumpong po kayo ng pagkapre ninyo. Anong sinumpong ng pagkaparaning ka dyan? Gusto mo masa po yung kita, Pedra? Ha? Naku, palagi na lang ako napapagalitan kahit wala naman akong ginagawang mali. Oo nga naman ay. Palagi nyo nalang pinapagalitan itong si Pedra. Kakagising nga lang niya oh. Ano bang naging kasalanan niya? Syempre manong, di ako mahal ng nanay natin. Ipagtimpla nga ng kape. Hindi. Parang nakonsensya naman si Piling. Dahil tama nga naman, wala namang ginawa si Pedra. Kaya naman pinaghanda na lamang niya ito ng almusal. Siya sige na, sorry na. Ipagluluto na lang kita ng almusal at ipagtitimpla ng kape. Talaga, Nay? Yay! Dapat malasado lang yung itlog na yun. At yung kape ko, 1 kutsarang asuka lang. Pakabilisan. Salamat. Oo na po, senyorita. Wala na nga nagawa si Piling, kundi pagsilbihan ang bunsong anak. Pero sa isip ni Pedra ay salamat sa balabal at nakalusot siya dahil kung wala umano ito ay malamang pingot na naman ang aabutin niya sa kanyang ina. Kaya naman nag-almusal na ito at nawala na sa isip niya ang narinig niyang kwentuhan ni Lola Loling at Aling Berta. Lumipas ang ilang araw, naging maayos at masaya naman ang mag-anak nila Pedra at araw-araw namang nagbabangayan ang mag-ina pero gayon pa man, mahal na mahal nila ang bawat isa. At nakita naman yon ni Lola Loling. Hanggang isang araw ay umuwi na si Pedra mula sa huling araw ng pagpasok nito sa paaralan dahil nga bakasyon na. Tuwang-tuwa ito dahil makakapagsanay na ito kasama ng kanyang lola. Kaya pagdating ng bahay ay agad naman niya itong hinanap. Pero isang malungkot na tagpo ang kanyang nadatnan dahil ang kanyang mahal na lola ay wala na. Nakita niyang umiiyak si Nalina at Piling sa nakahigang bangkay ni Lola Loleng. Kaya naman agad niyang hinubad ang kanyang bag at agad na pumunta sa bangkay ng kanyang lola at tumagulgol ito ng iyak. Lola, ano nangyari? Bakit niyo po kami iniwan, Lo? Hinayaan lamang ito ni Piling, pati na rin ni Lina, dahil alam niya na mahal ni Pedra ang kanyang Lola Loleng at sa kanila ay ito ang labis na nagdadalamhati. Kaya halos ilang oras ang pag-iyak ni Pedra hanggang sa kunin na ng punerarya ang bangkay ni Lola Loleng. Si Berting at Piling ang sumama kaya naiwan na magkapatid. Sinabi ni Lina na may sakit na malubha si Lola Loleng pero tinatago niya lamang ito kay Pedra at nakiusap na wag umanong sabihin sa kanya para wag na itong mag-alala pa. Sa gitna ng pagdadalamhati na magkapatid ay dumating si Aling Berta na nalaman ang nangyari. Nakikiramay ako sa inyo, Lina. Pedra. Salamat ho, Aling Berta. Pedra, alam kong malungkot ka. Pero naghabilin sa akin ng lola mo. Ang sabi sa akin, huwag ka daw malungkot kapag nawala na siya. Kumuha ka daw lahat ng gusto mo sa tindahan ko. Kahit ano, walang bayad. Oo yan, Pedra. Sige na, pumunta ka muna doon sa tindahan ni Aling Berta. Wala kang gana, Manong. Nako, malulungkot ang lola mo niyan. Kaya sige na, sumama ka muna sa akin para makapagligpit dito ang manang mo. Oo nga naman. Sige na, Pedra. Kaya naman sumama na nga muna si Pedra kay Aling Berta sa tindahan nito. Anong gusto mo? Kahit ano, magsabi ka lang. Kaibigan ko ang lola mo. Yun ang habilin niya sa akin. Kahit ano daw kunin mo sa tindahan ko. Babayaran nga sana niya pero hindi ko tinanggap. Kaya sige na, huwag ka nang mahiya. Kumuha ka na. Soft drinks na lang po at biskuit po, Aling Berta.
Wala po kasi akong gana. O sige, eto ng soft drinks mo. Kumuha ka nila ng biskwit o kahit na anong gusto mo. Sige po. Salamat po, Aling Berta. Magbabanyo lang ako, Pedra. Kumain ka pa. Kumuha ka lang ng gusto mo. Tumango lamang si Pedra at nagbanyo na nga si Aling Berta at doon ay umiyak din ito sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Pero pagbalik niya ay mas lalo lamang siyang naiyak nang makitang ubos ang laman ng kanyang tindahan. Nakita niya si Pedra na nilalagay ang mga yun sa supot. Sandali, Pedra. Anong ginagawa mo? Bakit naubos yung laman ng tindahan ko? Kinuha ko po lahat, Aling Berta. Kasi sabi niyo, kunin ko lahat ng gusto ko nang walang bayad. Kaya kinuha ko po. Ano? Kinuha mo? Sabi mo, wala kang gana. Apo, wala nga po akong gana ngayon. Pero sayang naman. Kaya kinuha ko muna lahat. At kakainin ko na lang po ito pag bumalik na po ang gana ko ulit. Salamat po, Aling Berta. Umalis na nga si Pedra, dalang ilang supot ng paninda ni Aling Berta. Kaya naman, naiiyak na lamang ang matanda. Nalungkot ako sa pagkawala mo, Maring Lole. Pero mas nalulungkot ako sa nangyari sa tindahan ko. Dahil sa apo mo. Napapaiyak na lamang si Aling Berta dahil ubos ang laman ng tindahan niya. Kaya naman, nagsara na lamang ito. Samantala, balik naman kay Pedra sa kanilang bahay. Andito na po ako, Manang. Aba, ang dami mong dala. Bigay po na Aling Berta. Yan kasi ang huling nabili ni Lola sa kanya. Ganun ba? Ang bait naman talaga ni Aling Berta. Apo, mabait po talaga si Aling Berta. Nagmerienda na din muna si Lina bago nag-asikaso ng kanilang hapunan. Lumipas ang ilang sandali, naghapunan na lamang ang magkapatid dahil hindi pa nakakabalik ang kanilang mga magulang. Dahil medyo may kalayuan din kasi ang bayan kung nasaan ang punerarya. Habang naghahapunan ay dumating si Aling Berta, namugto ang mga mata. Aling Berta, kain ho tayo. Mukhang mugto din po yung mga mata niyo, kakaiyak ka. Nalulungkot kasi si Aling Berta, Manang, at kaibigan siya ni Lola. Oo nga eh, tanggapin na lang ho natin na wala na ho si Lola, Aling Berta. Tanggap ko naman na wala na si Maring Loleng, pero hindi ko matatanggap ang pagkawala ng mga paninda ko. Wika nito na napapaiyak pa. Ang kaso nga lang ay hindi ito narinig ng magkapatid nang biglang nawala ng kuryente. Naku, nag-brown out pa? Nga, baka magpakita si Lola sa atin, Manang. Tumigil ka nga, Pedra. Natatakot tuloy ako. Sa gitna ng kalungkutan, may naisip na kalokohan si Pedra. Nagsindi ng kandila si Lina at naupo na muna si Aling Berta sa mesa dahil nga madilim. Manang, magbabanyo muna ako. Sige, mag-iingat ka ha. Madilim. Mabilis na lumakad si Pedra at pumunta ng kanyang silid at kinuha ang balabal. Tinalokbong niya muli ito at bumalik kung nasaan si Lina at Aling Berta. At doon ay sinagi niya ang baso para malaglag. Kaya naman napatayo si Aling Berta at si Lina. Aling Berta? Ano yun? Nasagi niyo ho ba? Hindi, Lina, hindi ko nasagi yon. Ba't po nahulog? Ewan ko. Napangiti si Pedra at hinipan niya pa ang tenga ni Aling Berta. Kaya naman napatayo muli ito at biglang kinilabutan. Aling Berta? Bakit ho? May humihip sa tenga ko, Lina. Ano ho? Huwag naman ho kayo magbiro ng ganyan, Aling Berta. Natatakot ho ako eh. Dadalawa lang naman tayo dito eh. Hindi ako nagbibiro, Lina. Napasigaw na ang dalawa nang kunin ng hindi nakikitang si Pedra ang kandila sa mesa. Kaya sa mata nila Aling Berta at Lina ay lumulutang ang kandila. Aling Berta? Ang kandila ho, lumilipad. Minumulto ata tayo ni Lola. Diyos ko, huwag mo naman ho kami multuhin, Maring Loleng. Sige na, hindi na ako magrereklamo na inubos si Pedra ang paninda ko. Hindi ko na din sisingilin ang utang ko sa kanya at palagi ko siyang ililibra sa tindahan ko. At dito ay nagulat ang dalawa nang lumutang nga papalayo sa kanilang kandila. Nakinig sa'yo, Aling Berta. Mukhang multo nga talaga ni Lola. Talagang mahal na mahal ng Lola mo yung si Pedra kahit sa kabilang buhay. Pumalik pa talaga para sa apo niya. May utang po pala sa inyo si Pedra, Aling Berta? Wala na yon. Purado na. Huwag mo nang ulitin, Lina. Baka mamaya ay bumalik pa yung kaluluwa ng Lola mo. Hindi na nga nagsalita pa si Lina
at bumalik na din ang ilaw. Kaya naman nakahinga sila ng maluwag ni Aling Berta. Pero bigla silang napasigaw nang lumitaw sa likuran nila si Pedra. Ay salamat, may ilaw na din. Ay kabayo, Diyos ko naman bata ka. Ba't andyan ka sa likod namin Pedra? Oo nga naman, di ba nasa banyo ka? Paano ka napunta dyan? Eh syempre, lumakad ako papunta dito manang. Hindi niyo lang ako nakita at madilim kanina. Tsaka ba't ba kayo nagsisisigaw kanina ni Aling Berta? Eh kasi may lumulutang na kandila kanina. Baka minumulto po kayo ni Lola? Di ko naman nakita yan eh. Eh paano? Mahal na mahal ka ng lola mo. Kaya ikaw lang hindi pa pinaparamdaman. Muling bumalik ang lungkot sa mukha ni Pedra dahil naalala niya nga ang mga sandali na kasama niya pa ang kanyang lola. Mula sa pagbili ng lahat ng gusto niya at hanggang sa pagtuturo ng kaalaman sa kanya. Kaya naman napaluhan na muli ito at niyakap naman siya ni Lina. Ayaw ni Lola ng malungkot, baka bumalikin pag makita kanyang umiiyak. Kaya tama na Pedra, nanggapin na natin na wala na ang lola. Hindi naman nagsalita si Pedra at tumagulgol na lamang ito ng iyak. Kaya maging si Aling Berta ay napaiyak na lamang din. Lumipas ang isang araw, dinala na ang labi ni Lola Loling sa bahay. Dahil alam ni Piling na mas gusto nito na doon ito paglamayan sa mismong bahay nila ni Lolo Pedro. Marami ang pumunta, kaya naman nagtayo pa ng malapad na tolda sa harapan ng bahay para may sisilungan ang mga nakikiramay. Nakita ni Pedra kung gaano kabait ang kanyang lola dahil sa dami ng natulungan nito na isa-isang nagsipuntahan, pati na ang huling tinulungan nito na si Melda, dala pa ang sanggol. Lumipas ang mga oras at sumapit ang 3:00 ng hapon. At dito'y nagulat si Pedra dahil may mga ilang pumunta na mga hindi pangkaraniwan. Merong mga duwende itong nakita sa itaas ng ataol ng kanyang lola at meron ding kapre na nasa labas lang ng bahay at nakatanaw sa ataol ni Lola Loleng. At kapwa ang mga ito hindi nakikita ng mga tao maliban lamang sa kanya. Bago maglaho ang mga ito ay tumingin at bahagya pang yumuko ang mga ulo nila na tanda ng paggalang bago sila nawala. Akala ni Pedra ay tapos na. Pero makalipas ang ilang oras, nang sumapit ang gabi ay nagulat ang lahat nang isang matandang babayang lumapit sa ataol ni Lola Loleng. Lahat ay nagulat dahil ang ganda nito at mabango. Habang nakatanaw ito sa kabaong ni Lola Loleng ay lumapit si Pedra dito. Lalapit din sana si Lina nang pigilan ito ng kanyang ina. Bakit tunay? Huwag ka nang lumapit. Hayaan mo na si Pedra. Kilala niyo ho ba ang magandang babae na yan, Nay? Minsan ko na nakita magandang babae na yan nung bata pa ako. Ho? Nung bata pa kayo? Eh ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Hindi ho yan tumatanda? Tumahimik ka nga muna. Mamaya na tayo mag-usap. Wika ni Piling habang nakatingin kay Pedra at sa magandang babae na nakatingin sa ataol ni Lola Loleng. Nakakatawa ka naman. Kaya pala sa'yo inihabili ni Pedro at Loleng ang kaalaman nila? Kilala niyo po ang lola at lola ko? Oo, Pedra. Kilala ko sila. At ako ang siyang nagbigay ng balabal sa Lolo Pedro mo na siyang ginagamit niya noon para makuha ang bertud ng tikbalang. Ngayon ay nasa katawan mo na, Pedra. Po? Nasa katawan ko po ang bertud ng tikpalang? Oo, binuo niya ng lola mo noon na minsan na manganib ang buhay mo dahil sa barang. Ngayon, nagising na muli ang bertud kaya nagagamit mo ang kakayahan nito. At yun ay ang bilis. Kaya pala mabilis ako dahil sa bertud na nasa katawan ko. Tsaka hindi ko alam na nabarang pala ako Ang mambabarang na bumarang sa'yo ay siyang kalaban din ng lolo mo at ng lola mo. Nagbabalik siya, Pedra. Kaya maganda ka dahil makakaharap mo si Lucia, ang mambabarang na aswang. Nakahanda akong labanan siya. Umanda siya sa akin. Totoo ngang matapang ka. Paano, hindi na ako magtatagal, Pedra. Gamitin mo ang balabal, kasabay ng bertud para matala mo si Lucia. Protektahan mo ang pamilya mo. Tumango naman si Pedra at lumakad na ang magandang babae. At dito ay tumingin pa ito kay Piling at ngumiti bago ito lumakad papalayo at naglaho. Tama nga ako, ang engkantadang kaibigan ni nanay at tatay. Ano ho? May kaibigan na engkantada sina lolo at lola, Nay? Oo, teka nga, lapitan natin ang kapatid mo. Lumapit nga sila at tinanong kung ano ang pinag-usapan ni Pedra at ng babaeng maganda.
Pedra, ano yung pinag-usapan niyo ng babaeng maganda? Ba't ko naman sasabihin sa inay kung ano ang pinag-usapan namin? Close pa tayo? Anong close ba tayo? Gusto mong masapuyong kita sa harap ng ataol ng lola mo? Biro lang po, Nay. Kayo naman. Dumalaw lang po siya kay Lola at kaibigan niya daw po ito. Ang sabi niya, magkamukha daw tayo ng bata pa kayo. Hindi naman, kasi kita ko eh. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano lang sinasabi mo ha? Nay, ibig sabihin, siya talagang engkantada na kaibigan ni Lolo at Lola kasi nakita na niya kayo nung bata pa kayo eh. Tapos ngayon, gurang na ho kayo, maganda pa rin siya. Isa ka pa. Anong gurang ka dyan? Pedra, ano pang sinabi niya sa'yo? Nakikiramay daw po siya, Nay. Hindi lang pala siya ang dumalaw dito na kakaiba. May duwende at kapre at mga lamang lupa pong dumalaw sa burol ni Lola. Ano? May duwende at kapre na dumalaw dito, Pedra? Apo, Manang? Ibig mong sabihin, nakikita mo sila? Magtapat ka nga, Pedra. Tinuruan ka ba ng lola mo? Apo, Nay. Ang sabi kasi ni Lola, ako daw ang nagmana ng kakayahan ni Lolo Pedro at napakadawag naman itong si Manang. Yan nga ba ang sinasabi ko eh. Pilit ko kayong iniiwas sa mga ganitong bagay para makapamuhay kayo ng normal. Pero mukhang wala din ako magagawa at natuto na itong si Pedra. Hindi naman po masama ang matuto ng karinungan, Nay. Nakita niyo naman po ang mga taong natulungan ni Lola Loleng, hindi ba? Kung wala po si Lola, baka iba sa kanila yung wala natin ngayon. Lalo na ang anak ni Aling Melba na gusto sanang kunin ng aswang. Pero napigilan niya dahil kay Lola. Tama ho si Pedra, Nay. Ngayon ko lang nalaman na marami palang natulungan si Lola Loleng bilang manggagamot at albularya. Apo, Manang, kaya ipagpapatuloy ko ang nasimulan nila Lolo Pedro at Lola Loleng. Magiging si Pedro ang albularya ako paglaki ko. Ano pa bang magagawa ko? Nakaumpisa ka na. Niyakap na lamang ni Piling ang kanyang mga anak habang nakamasid sila sa kabaong ni Lola Loleng. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang lamay, wala namang naging problema. Dumating din ang mga kasama ni Lola Loleng na nagdarasal sa patay. Napapaiyak din ang mga ito dahil sa kasamahan nila. Dahil isa sa kasamahan nila ang kanilang ipinagdarasal ngayon. Sa huling araw ng lamay ni Lola Loleng, biglang naging alerto si Pedra dahil may bigla itong naramdaman. Nakaramdam ito ng alinsangan sa paligid at mabigat na presensya, kaya alam niya na may aswang na umaaligid. Balbal, may balbal na aswang sa labas. Umanda ka sa akin. Balak mo bang kunin ang bangkay ng lola ko, oh? Sinuot ni Pedra ang kanyang balabal na pula at lumabas ng bahay. Dala din ang kanyang punyal na bigay din sa kanila ni Lola Loleng. Pagdating ni Pedra sa likod ng bahay kung saan may sagingan. Nagtatago ka pa dito sa sagingan, oh? Teka nga. Nag-orasyon si Pedra, naturo sa kanya ng kanyang lola. Orasyon ng kabutihan? Ipakita mo ang nagtatago kong kalaban. Bigla, sa isang sagingan, may nakakubling nilalang na sira-sira ang damit, mahaba ang kuko at naninilaw ang mga mata na nakatingin sa bahay nila. At sa tabi nito ay may isang upas ng saging. Oh! Nakita din kita. Umanda ka sa akin, balbal ka. Hinugot ni Pedra ang kanyang punyal at dahan-dahan na lumapit sa nilalang para tagain sana ito. Pero nagulat si Pedra na biglang tumilapon ng aswang na balbal mula sa kinatatayuan nito at bigla din siya na nakaamoy ng tabako. Lumitaw ang kapre na kaibigan ng kanyang mga abuelo. Galit na galit itong sinipa ang balbal na may bala kunin ang bangkay ni Lola Loleng. Nakita din ni Pedra na may biglang gumapos sa balbal na mga baging at ang duwende naman ang gumawa nito. Dito din niya nakita ang iba pang mga lamang lupa na ipinakilala ni Lola Loleng sa kanya na naninirahan sa kanilang mga lupain na sinunggaban ng aswang na balbal. Kaya naguhumayaw ito hanggang sa hinila na lamang ito papalayo sa lugar at hindi na alam ni Pedra kung ano ang sumunod na mga nangyari. Dahil bigla ding naglaho ang kapre at ang mga duwende nang malamang wala ng banta. Kaya naman napangiti na lamang si Pedra dahil tama ang sabi ng kanyang Lola Loleng na may bantay ang kanilang lupain. Pero nagtaka ito kung paano nakalapit noon ang mga aswang na balak kunin ng anak ng ginang na si Melda. Gayong may mga bantay naman ang kanyang Lola Loleng pero naisip ni Pedra na baka sinadya yun ng kanyang lolo noon para ipakita sa kanyang itsura ng aswang dahil nga gusto niya talaga itong makita.
Di ko na pala kailangan na harapin ang balbal at ang mga kaibigan na lang ni Lola ang bahala. Kaya naman, bumalik na si Pedra sa kanilang bahay at tinanggal na ang balabal at itinago ito. Pedra? Saan ka na naman pumunta? Doon lang po sa labas, Manang. Nagpahangin. Nagpahangin. Mahangin naman dito ah. Namimiss ko lang po si Lola. Bukas ililibing na natin siya. Kahit ako naman ganun din, Pedra eh. Pero ganun talaga ang buhay. Tanggapin na lang natin. Kaya, pasok na tayo. Pumasok na nga ang magkapatid at kinabukasan nga ay inilibing na si Lola Loleng. Kagaya ng inaasahan, marami ang nagpunta para makipaglibing sa kanila. Umiyak ang mag-anak, lalo na si Pedra, na mahal ang kanyang lola. Pangako, Lola. Magiging magaling po akong albularyo. Pangako ko po yun sa'yo. Wika nito habang yakap ng kanyang nanay Piling. Hahayaan ko na ho si Pedra sa gusto niya, Nay. Alam ko na yun din naman ang gusto niyo sa apo niyo, kaya susuportahan ko ho siya. Inilibing na nga si Lola Loleng at pagkatapos ay umuwi na sila at nagpahinga. Samantala, sa kalaban naman nilang si Lucia, nalaman nito na namatay na pala ang matandang albularya na si Loleng. Nabawasan na pala ng isang kalaban ko at buhay pala ang batang kinulam ko noon. Pero hindi bale eh. Ngayong wala na ang dalawang matanda, madali ko na lang mapapatay ang mga yon. Wika nito, sabay tawa. Lumipas sa mga linggo, naging maayos na sina Pedra at patuloy ito nag-aaral ng mga karunungan habang wala pa itong pasok sa paaralan. Doon ito tumatambay sa bahay ng kanyang Lola Loleng dahil wala ngang tao ron at hindi naman sila nababahala na may magnanakaw doon kapag walang tao dahil alam ni Pedra na may nagbabantay sa kanilang lugar. Samantala, dumarami naman ang manliligaw ni Lina dahil nga sa maganda at mabait ito. At isang araw, habang nakatambay ang magkapatid sa tindahan ni Aling Berta. Kain ka lang, Manang ah. Libre ko yan. Anong libre ka dyan? Hindi ka nga nagbabayad. Sabi niyo po, lilibre niyo ako palagi, Aling Berta. Kaya sinama ko na si Manang. Babayaran ko na lang ang mga kinuha namin, Aling Berta. Huwag na Lina hayaan mo na Nangako naman talaga ako sa lola mo na ililibre ko itong si Pedra Baka pag hindi ko ginawa yon, bultuhin pa ako ng lola niyo Pero may iba ako, Lina Yung si Dodoong, na isa sa manliligaw mo Mag-ingat ka doon. Mangkukulam ang nanay noon. Alam ko ho, pinastad ko na nga ho yun At masama din kasi yung ugali at mayabang. Dapat lang, Manang. Mayabang talaga yung si Dodong Kulugo. Natawa naman sila sa sinabi ni Pedra. Pero lingid sa kaalaman pala ng mga ito, ay nakikinig ang nanay ng manliligaw nito. Tinatawanan niyo ang anak ko. Sige, tingnan natin. Matapos makapagmeryenda ang magkapatid, agad na silang nagpaalam kay Aling Berta para umuwi na. Mauna na ho kami, Aling Berta. Salamat to sa merienda. Walang anuman. Mag-iingat kayong dalawa. Lumakad na nga ang magkapatid at sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila ang nanay ni Dodong na si Aling Dadang. Manang, si Aling Dadang makukulam mo. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Lumakad ka nga lang ng diretso. Lumakad nga sila at nang makasalubong nila ito, ay binati pa ito ni Lina. Aling Dadang, magandang hapon ho. Magandang hapon din naman sa inyo, Lina. Sabay tapik nito sa balikat ni Lina na napansin naman yun ni Pedra. Kaya sasabihan niya nga sana si Lina nang bigla din siyang tapikin ni Lina pabalik. Kaya napakunot na nawa ang ale at naglakad na ito papalayo. Manang, may alam ka din pala sa mga ganun? Syempre, apo kaya ako ng albularya, no? Nauna nga akong bumati sa kanya para hindi niya tayo maunahan ng dungan At tinapik ko din siya pabalik para hindi niya ako mausog. Itinuro kayo sa akin ni Lola yon. Ganun ba? Ang galing mo naman, Manang. Pero hindi napansin ni Lina na nakakuha ng buhok nito si Dadang. Pero nagawa yung mapansin ni Pedra. Hinayaan na lamang niya ito at may balak din siya ditong gawin. Lingid sa kaalaman nila ay alam din pala ni Aling Berta dahil pinasundan niya ang dalawa sa mga insektong alaga niya dahil isa nga din itong mambabarang. Nakauwi naman ng maayos sa magkapatid at ginawa ang mga gawaing bahay. Matapos makapaghapunan ang mag-anak ay agad na silang natulog para magpahinga. Nang makapasok na si Pedra sa kanyang kwarto ay agad nang kinuha ang balabal at ang punyal nito at agad na lumabas, suot ang balabal
dahil pupuntahan niya ang bahay ng mangkukulam na si Aling Dadang. Kukulamin mo pa ang manang ko Umanda ka ngayon kay Pedrang Alpilaria. Lumakad si Pedra patungo sa bahay ni Aling Dadang, suot ang balabal, kaya hindi siya nakikita at naaamoy ng mga ito. Pagdating niya doon ay naghahanda na ng ritual si Aling Dadang at may kasama pa ito at yun ay si Lucia. Kaya narinig pa niya na nag-uusap ang mga ito. Ako nang gagawa ng ritual, Dadang. Mas malakas ako sa iyo para makaganti na din ako sa apo ng kalaban ko na nagpahirap sa akin. Sige Lucia, mabuti nga't andito ka. Sumabat naman sa usapan nila ang anak nitong si Dodong na sige o mano at patay na lang si Lina kung hindi naman ito mapapasa kanya. At dito inagalit si Pedra at gamit ang balabal ay lumapit siya dito at kinuhanan ito ng buhok. Kaya napaaray si Dudong na napansin naman yun ni Lucia at Dadang. Anak, ano nangyari sa'yo? Nagwika naman si Dodong na wala o mano at baka nakagat lamang siya ng lamok. Pero sumunod na kinuhanan ni Pedra si Dadang ng buhok, kaya naman naramdaman niya din ito. Aray, ano yon? Sino nandito? Bakit Dadang? Palagay ko, may kasama tayo dito Lucia. Nag-orasyon ng dalawa para tanggalin ang sabulag ng sino man sa loob ng bahay, kaya naman kinabahan si Pedra na baka mahuli siya nito. Pero hindi umubra ang mga orasyon ng dalawa at hindi pa rin siya nakikita. Wala namang tao dito. Huwag niyo nga akong istorbohin na dalawa. Nag-uumpisa na ako magritual. Kaya naman tumahimik na lamang ang dalawa. Nataranta naman si Pedra dahil hindi ito makakita ng pagkakataon na palitan ng buhok sa manika dahil hawak yun ni Lucia. Hanggang sa may marinig itong sumisigaw at yun ay si Aling Berta na pinapalabas si Dadang. Kaya naman natigil ang pag-oorasyon ni Lucia at naiinis ito na tumayo. Nakakainis, sino ba yon? Huwag na Lucia, ako nang bahala sa babaeng paka-elemerang yon. Ituloy mo na lang ginagawa mo. Habang nag-uusap ang dalawa ay dito na nakakuha ng pagkakataon si Pedra na palitan ang mga buhok sa manika at kinuha niya ang buhok ng kanyang manang Lina at pinalitan ang mga buhok ni Dadang at ng anak nitong si Dodong. Ayos, tapos ka ng palitan. Babalik ngayon sa inyo ang gagawin niya sa manang ko. Wika nito at lumabas na din ng bahay. Dahil nagtaka ito kung bakit nandoon si Aling Berta at dito nga ay narinig niya ang usapan nila ni Aling Dadang. Walang hiya ka Dadang, anong balak mo kay Lina? Balak mo siyang kulamin ano? At ano naman sa'yo Berta, huwag kang makailam dito. Bakit hindi ako makikialam? Pinagbilin sa akin ni Maring Loling ang mga apo niya Ikaw ang tumigil. Namatay lang ang dalawang matanda, bumalik ka na sa pangungulam. Minsan ka nang binalaan ng huwag ka nang bumalik sa pangungulam. Namunti ka ng patayin ni Paring Pedro. Pero nakiusap ka sa kanya kaya pinatawad ka ni Maring Loleng. Ngayon, apo pa ng dalawang balak mong kulamin. Ano naman, patay na ang dalawang matandang yon kaya wala na makakapagpigil sa akin. Yun ang akala mo dahil ako ang pipigil sa'yo kapag tinuloy mo ang binabalak mo Nagulat naman si Aling Berta nang biglang lumabas si Lucia at nagwika. Talaga, kaya mo Berta? Hindi. Lucia, anong ginagawa mo dito? Gumagante sa mga taong nagpahirap sa akin noon. Sayang nga lang, patay na ang dalawang matanda kaya sisimulan ko sa mga apo nila Sabay pakita nito ng manika at may hawak itong patalim. Hindi, huli na ako. Natapos mo na ang ritual. Oo, at wala ka na magagawa pa. Sa oras na itusok ko ang patalim na ito sa manika, mamamatay na ang panganay na apo ni Pedro at ni Loleng. Wag, pakiusap Lucia. Huwag mong idamay ang mga bata. Huwag idamay. Damay na sila sa paghihiganti ko. Kaya manood ka Berta. Sige Lucia, gawin mo na para mabawasan na ng isang apo ni Pedro. Tinusok ni Lucia ang punyal sa manika kaya naman napasigaw na lamang si Aling Berta. Hindi, Lina, patawad. Hindi kita nagawang mailigtas. Pero nagulat si Lucia maging si Aling Berta na si Aling Dadang at ang anak nitong si Dodong ang bumulagta. Bakit si Dadang? Pati na rin ang anak niya. Bakit sila ang namatay? Nagulat sila nang lumitaw si Pedra mula sa gilid ng bahay at nakangisi ito na nagwika. Simple lang, pinalitan ko ang buhok sa manika, tinanggal ko ang buhok ni Manang at pinalitan ko ng buhok ni Aling Dadang at Tutong Kulugo. Pedra, anong ginagawa mo dito? Hindi, paano mo nagawa yon? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close pa tayo? At nagalit nga si Lucia kay Pedra. Ikaw ang apo ni Pedro.
Nabinarang ko. Buhay ka pa pala. Paano? Dahil nilipat ni Pedro ang bertud niya kay Pedra, kaya hindi tumalab ang barang mo. Ganun ba? Kung hindi tumalab ang barang ko, lalapain na lang kita. Nagbago ng anyo si Lucia at naging aswang ito. Dali Pedra, tumakbo ka na. Mga alagad kong salagubang, sugurin siya. Sinugod nga ng mga salagubang ni Aling Berta si Lucia na nasa anyong aswang. Pero mabilis lamang niya itong hinahawi at sinugod si Aling Berta. At akma sanang kakalmutin. Pero nagawa yung masangga ni Aling Berta gamit ang punyal nito. Mabilis siyang sinipa ng aswang na si Lucia at dahil malakas ito ay napapatilapon si Aling Berta at bumangga sa puno. Aling Berta? Huwag mo akong intindihin Pedra, tumakbo ka na. Agad na tumakbo si Pedra, hindi para tumakas, kundi para mailayo ang aswang kay Aling Berta. Hinabol nga ito ni Lucia pero nagulat ito nang hindi niya mahabol sa bilis si Pedra dahil gamit ni Pedra ang bilis ng tikbalang. Bakit hindi ko siya mahabol? Sa loob ng kakahuyan, biglang nawala si Pedra at ginamit nito ang kanyang balabal. Bakit nawala ang batang yon? Pati ang amoy niya. Tsaka may naamoy pa akong 2 gabunan sa kakahuyan na to. Napahiyaw si Lucia nang may sumaksak sa kanya sa likod nito at ito ay si Pedra na hindi niya nakikita. Duwag! Pangas ka! Magpakita ka! Pero muli siyang sinaksak ni Pedra ng punyal nito at yun din ang inaantay ni Lucia para malaman niya kung nasaan si Pedra at nang masaksak nga siya nito ay agad niyang hinawi ang malaki niyang braso at tinamaan nga nito si Pedra at napatilapon at dito ay nagawang mahubad ang balabal nito kaya lumitaw ito. Kaya pala hindi kita makita at kaya nagawa mong palitan ng buhok sa manika dahil pala sa balabal mong ginagamit. Aray, masakit yun ah. Napilayan yata ako. Nagawa pang matanggal ang balabal ko. Ano ka ngayon? Mukhang masakit ang mga paa mo. Kung gayon, hindi mo na magagamit ang bilis mo kaya humanda ka sa akin. Sumugod si Lucia pero nagulat ito nang may 2 batang gabunan ang humarang sa kanya at pinagkakalmot. Kaya napahiyaw ito at binali pa ng 2 ang mga braso nito. Pero wisyo ka dito ah. Dalikara, baliin natin ang mga braso niya. Aadara, Binali nga ng 2 ang braso ng mambabarang na aswang na si Lucia at wala itong nagawa sa 2 batang gabunan. dali bata, tapusin mo na siya. Agad namang lumundag papalayo ang 2 batang gabunan at kinuha pa ang punyal ni Pedra at ibinigay ito sa kanya. Bata oh, ang punyal mo, tapusin mo na siya tikaw ang bita tito eh. Extra lang naman kami dito ni Kara. Sige, salamat. Agad na kinuha ni Pedra ang punyal nito at agad na sinaksak sa puso si Lucia na wala nang nagawa dahil sa sugatan na din naman ito at hindi na makagalaw dahil sa 2 batang gabunan. Kaya naman, nagawa itong mapatay ni Pedra. Ayos, patay na ang pangat Tara oh. Alis na tayo. Nga, paano bata? Alis na kami ah. Sandali, anong pangalan nyo? At bakit kayo naririto at tinulungan ako? Mga aswang din kayo ah. Biglang bumalik sa normal ang itsura ng 2 batang gabunan at nagpakilala ito na sina Dara at Kara, ang kambal na gabunan. Ako si Dara at ito naman si Kara. Kaya kami narito. Ay pinakausapan kami ni Aling Shanara. Aling Shanara? Oo, ang nanay ng kaibigan naming si Kana. Tulungan ka daw namin. Aling Shanara? Kana? Sino naman ang mga yun? Pero hindi bali na Kara. Dara, maraming salamat sa inyo ha. Natala ko si Lucia. Ako bala si Pedra. Mabuti na lang dumating kayo. Lagot na sana ako. Hindi naman Pedra. Tinan mo sa paligid. Kung hindi kami dumating, may iba rin naman natutulong sa'yo. Nakita ni Pedra na andun din pala ang kapre at duwende na handang tumulong sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Akala ko, malakas na ako eh. Hindi pa pala, kaya magsasanay pa ako lalo para sa susunod kaya ko ng talunin ng kalapan at hindi na ako aasa sa balapal. Oo, magsanay ka Pedra. Paano? Alis na kami ha. Tara na Dara. Sige Kara, paalam Pedra. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tumakbo at lumundag-lundag na sa mga puno ang kambal na gabunan na sina Dara at Kara. Maya-maya ay dumating naman si Aling Berta. Pedra, ayos ka lang ba? Apo Aling Berta, ayos lang po ako. Ang galing mo,
Napatay mo ang aswang na mambabarang na si Lucia. Hindi na nagsalita pa si Pedra at sinabing may tumulong sa kanya at umuwi na lamang sila ni Aling Berta. Sa bahay ay si Aling Berta na ang nagpaliwanag sa nangyari at dito ay niyakap ni Lina ang kapatid dahil sa pagliligtas nito sa kanya mula sa kulam at maging si Piling ay hindi makapaniwala dahil sa ginawa ni Pedra. Kaya naman, niyakap niya na din ang kanyang bunso. Dahil sa pangyayari, naging tahimik na ang baryo nila Pedra at patuloy itong nagsasanay para maging isang albularya. At isang umaga nga, habang nagkakape sa may bahay ng kanyang lolo at lola, ay may bumisita sa kanya na isang bata, nakaidaran niya din at may saklay itong dala at nagpakilala na siya si Eli. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Pedra. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po muli sa inyong lahat.